Iga ni pasusuri ng Bureau of Customs kung fit for human consumption pa ang mga pulang sibuyas mula China na nakita sa mahigit 20 abandonadong container van. Ayon sa mga otoridad, ang pag-abandona sa mga sibuyas ay posibleng resulta ng over-importation. May unang balita si Oscar Oida. Aabot sa 26 na abandoned container van na naglalaman ng pulang sibuyas mula sa China ang ipresenta ng Bureau of Customs sa media. Nagkakahalaga ito ng mahigit 86 na milyong piso. Ayon sa Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture, may kaukulang dokumento at bayad naman ng buwis ng mga kargamento, pero hindi ito na proseso at nailabas ng consignee. Nababahala ang Bureau of Customs kung makakalabas sa merkado ang mahigit 72,000 sako ng abandonadong sibuyas. Yung timing ay maaaring marami nang nasa merkado ng mga sibuyas at papasok na rin yung harvest season. Yung bawat kilo at bawat piso ng mga sibuyas at iba pang agricultural products, kapag yan ay nakapasok, may epekto yan sa buhay ng ating magsasaka. Suspetsya ni Senador Kiko Pangilinan na chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kaso ito ng over-importation. Hindi maayos yung datos, kaya nagkakaroon ng over-importation. At pag nag-over-importation, itong sibuyas, pagka naka-cold storage ito, kayang umabot ng 6 na buwan. Pag pinasok ito ng December, diretso sa cold storage, hanggang March, April, okay pa siya. At isasabay yung paglabas. Hindi ba? Habang may harvest. Ang resulta, bagsak ang presyo dahil dumami na ang supply. Bibilin ngayon nung mga nagpapasok ng mga trader ng pabarat sa ating farmer. Kaya dapat anya magkaroon ng epektibong paraan ang mga ahensya ng gobyerno sa pagmumonitor ng supply para ma-manage ng maayos ang importasyon. Sasailalim sa pagsusuri ang mga sibuyas upang malaman kung fit for human consumption pa ito. Kung pakikinabangan naman ito ng ating mga kababayan, mas gugustuhin ng Bureau of Customs na ito ay i-donate natin. Kung ito ay pwede pang kainin ng ating ng mga tao, kung fit for human consumption. Subalit kapag hindi na po pwede, wala tayong magagawa, ito ay sisirain natin. Pero hirit ni Pangilinan, kung sisirain ito, dapat ay matiyak na sinisira nga at di na pagkakakitaan. Pag wala kayong joint memorandum of agreement, habang may budget hearing, ipapadefer ko ang budget nila. Dapat magkaroon tayo, kagaya sa ibang bansa, ng sariling rendering area. Kasi ang sistema natin ngayon, ipinapabid ito sa mga private sector. So nagkakaroon na ngayon ng gaps sa operations. Nagkakaroon ng pagkakataon yung masasama ang intensyon. Budget for the construction of our own destruction or condemnation facility. Ito ang unang balita. Oscar Oida, GMA News.